Hello, Scorpio! Welcome back. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus love reading para sa July 2025 para sa sign ng Scorpio. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang mga karelate tayo. Excuse me. Ngunit naniniwala ako na meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, kuha muna tayo ng iyong core energy or overarching energy. General, overview ba ng ganap kay Scorpio this July sa kanyang love life. Page of Swords, exploration phase, may iniisip na gustong i-pursue, tao na gustong i-pursue, o pwede din na nag-iisip kung paano i-level up ang current na relasyon niya ngayon. Ayan o, kung makikita nyo, merong ano dito. Ang tawag namin dito ng bata kami, wish-wish. Dandelion. Di ba parang magpapalipad ka sa hangin at gagawa ka ng wish mo. So, maaaring wishing upon a star si Scorpio ngayon. At meron siyang mga pangarap, meron siyang dreams, meron siyang aspirations, at meron siyang gustong i-pursue na bagay when it comes to the relationship. Kung ikaw ay wala sa isang relationship, maaaring ikaw ay may minamataan. Abangers ka sa isang tao, pwedeng ganun. Meron kang tinitingnan from afar, pwede din na meron kang gustong ligawan, ganyan, o gustong landiin ba? Pwedeng gano'n. Lalaki yung tao pero doesn't necessarily have to be lalaki. Ang kausap ko ngayon, of course, dahil general ito, marami tayong kausap na Scorpio ngayon. So, just take what resonates lang and iwan nyo yung hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Kasi marami pang readings, subscribe lang kayo para maabutan nyo yung mga susunod na readings. At marami din namang tarot readers out there. Pwede kayong manood, magsawak. Ako dati, bago ako maging tarot reader, nanonood ako ng tarot. Nagsimula ako sa panonood ng tarot. At sobrang nakaka-addict siya. Parang lahat na yata ng readers pinanood ko. So, pwedeng manood ng marami. Ten of Swords. Ace of Swords. Alam mo, puro ka swords. Ibig sabihin nun, maraming iniisip. Si Scorpio, this July, marami siyang gustong simulan. O pwede din naman na meron na siyang nasimulan. Meron ka nang nasimulan, Scorpio. Kasi Ace of Swords, panibagong simula ito eh. May iniisip ka o kaya na you're on top of your game ba in terms of yung nagpaplano ka na o kaya meron ng breakthrough moment na parang disisit pansit. Ito na, gagawin ko na to. Pwede din na yung iba sa inyo magpo-propose o kaya nag-iisip na ng malupitang plano para makapag-propose. Pwede din naman na yung iba sa inyo na Scorpio ay nakalaya na sa isang napakasakit, isang betrayal, at isang, parang ano na to, tingnan mo, Angel's Trumpet, yung tawag dyan sa ano na yan, di ba? Dyan sa talampunay, di ba yan yun? Dyan sa flower na yan. Pwede din na high, ganun. Pwede din na nakalaya na si Scorpio sa, let's say, addiction. Yung partner mo din, pwedeng ganun, nakalaya na sa addiction. Nakalaya na sa isang bagay na matagal nang, kumbaga, nag-o-oppress o kaya, matagal nang nag-o-oppress, naglalagay isang bagay o isang aspeto ng iyong love life na kinahon ka ba, nakalaya ka na doon. At ngayon, ikaw ay ready to start something new. Pwedeng ganyan. O kaya nakapagsimula na, start from scratch muli, at ina-acknowledge ni Scorpio ang tawag ng tadhana, kumbaga. Hindi tawag ng tanghalan, tawag ng tadhana. Sasagutin mo ang tawag ng tadhana. Very in the mood ka for pagsisimula muli. Ganyan. Yan ang energy ni Scorpio. You are very much in your head right now. Maraming pinaplano, maraming iniisip. So, kung cross-watcher ka, cross-watcher, ibig sabihin yung partner mo yung Scorpio, maaaring hindi mo makausap ng matino si Scorpio. Hindi naman sa baliw siya. Bukod sa baliw talaga si Scorpio sometimes. Sorry, Scorpio. Pero, yan, maaaring hindi makausap ng matino si Scorpio
this month kasi marami siyang iniisip, maraming pinaplano. Pwede din na iniwan si Scorpio, parang yung last month na reading, ganun. Iniwan si Scorpio, pwedeng ghosted. At nakalaya ka na doon sa ghosting period na yon. Feeling mo hindi ka na alone, pwedeng um, ah, nakasama mo muli ang mga kaibigan mo, na-realize mo ulit yung self-worth mo, or naiparamdam sa'yo ng mga tao sa paligid mo kung gaano how they love you so much, at hindi iyon natatali lang sa isang relasyon. Yung iba sa inyo pwedeng galing sa breakup kasi maraming new beginnings, maraming pagpaplano. So far, ito yung core pa lang, tas ito Ace of Swords. Ayun, no, tingnan mo siya, oh, parang ang amo ng mukha niya, 'di ba? Nakatingin siya towards the future or nakatingin siya doon sa parang sa malayo. Pero handa ka na protektahan kung ano yung meron ka, kung ano yung sagrado para sa'yo, pero hindi ka titigil para ipaglaban yon. Kapag ikaw ay inatake, ikaw ay oopensa, o ikaw ay didepensa, hindi pala oopensa, sorry, ikaw ay didepensa, pero handa ka na mag-pursue ng isang bagay at the same time kung merong mga um, villain, may mga kontrabida sa paligid mo, ipaglalaban mo. Maaaring may pinoprotektahan ka. Tingnan mo, nandun ulit yung talampunay. Oh. Tinawag ka ng talampunay. Napunta ka sa isang ayoko sabihin na fantasy land kasi sobrang alluding to drug addiction naman yun. Pero pwede din na yung iba sa inyo, uh, kinalaban ng addiction na mahirap kalabanin ng addiction, ha? And na-surpass nyo yun. And sa ngayon, you're trying to tinawag ka ng tadhana towards something new or towards freedom, pwedeng ganyan. Freedom to express yourself, at sa ngayon, gusto mong protektahan kung ano yung natira sa'yo. Maaaring in the past, kung naiwan ka, ginost ka, sa ngayon, ayaw mo nang, you won't let anyone take it away from you. Take away yung something that you hold so dear. Pwede din na yung iba sa inyo may anak, at nagtatalo kayo sa custody ng bata, at poprotektahan mo yung karapatan mo. Kasi you've been hurt so much, hindi ka napapayag na maulit pa yon. Parang gano'n. Gano'n yung energy so far na nakukuha ko kay Scorpio. Kasi, no, parang you found your tribe, you found your best friend, ganyan. Na-realize mo kung sino talaga yung mga kasangga mo sa kahit ano pang hamon o pagsubok na dinadala sa'yo ng tadhana. So this July, may realization of pwedeng yung worth mo, may realization of how much you have been sacrificing, at palalayain mo na yung sarili mo dun. Oops! Merong tao, maaaring earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, hindi mo kinakailangan na ma-fixate dun sa signs na yon. Pero may isang tao around you, maaaring mas matanda sa'yo, o pwede din ka-age mo. Very stable, financially stable itong taong to. Pero ano siya, hindi siya, very methodical siya, hindi siya padalos-dalos sa mga desisyon niya, at sobrang stable niya sa pagdating sa pagdedesisyon. Pwede din na iba sa inyo kung naghiwalay kayo nung ex mo, ngayon ikaw ay with may kayang partner. Actually, mayaman siguro na partner. Pwede din naman na tatay mo yan, rekindling your relationship with your dad. Rediscovering yung relationship mo sa isang tao na mature and stable. Kung tatay mo yan, pwede din na yung conversation is along the lines of, tama ka, dapat pala sinunod kita, parang prodigal son, ganun ang peg ng nung narrative na nakikita ko sa ngayon. Somebody who gives you sage advice. Tama ka, sana pala sinunod kita dati, ito ako ngayon, sugatan, pero you're welcoming me back. Whoever that person is, siya ang iyong source of strength o magiging source of strength. Ang nararamdaman ko hindi to lover pero yung iba sa inyo siguro pwedeng lover. Somebody stable in your life. Pwedeng pwedeng friend na mas matanda sa'yo.
Somebody who gives you sage advice na. Pwede din yun nga, tatay mo. Na wala siyang, tahimik lang siya, wala siyang sinasabi. Pero pag nagsalita siya, sasabihin niya lang sa'yo, naiintindihan kita. O kaya, welcome back. Yung ganun. Maiiyak ka na lang dun sa pakakawalan nilang salita kahit simple lang naman yung pinakawalan nilang salita. Kasi hindi sila magbibigay ng maraming opinion o maglalabas, magpapakawala ng maraming salita. Pero yung actions nila, malalaman mo na safe ka. Safe ka with them. Capricorn naman ngayon, you could be dealing with another Capricorn. Pwede din na, kanina ko pa sinasabi addiction eh. Yan na lumabas na yung addiction. Pwede yan na obsession ha, sa relationship. Addiction as in literal na addiction. Kung ano mang addiction na yan, pwedeng gambling sa pera. Pwedeng masamang bisyo. Katulad nung kaninang naalud ko. Naalud, ibig sabihin parang na-hint, nabigyan ko ng parang foreshadowing, nabigyan ng pasilip ba, na hindi ko sadya. Yan, mga kalaya na sa addiction na yan. Meron kang, inalisan, merong paglaya, kasi naiwan dati, nasaktan, handang depensahan ng sarili. Pero kung magiging totoo tayo sa sarili natin, alam mo sa sarili mo na you can do it alone. Meron talagang kailangan mo ng kasangga. Siguro yung iba sa inyo nahihiya na lumapit sa mga tao, nahihiya na humingi ng tulong. Pero ito nga, merong presensya ng isang stable figure sa buhay mo na siyang tutulong sa'yo. Pero pwede kasi na ikaw ang lalapit, hindi siya yung lalapit sa'yo. Magpaparamdam siguro, pero handa siyang tulungan ka, sabihin mo lang. Yung iba sa inyo, yung maaring cause ng breakup or issue ngayon sa relasyon ay may kinalaman sa pera. Siguro tong taong to tahimik lang siya, pero yung decisions mo and choices mo in life, medyo nagkamali sa part ng pera. Pwede din na partner mo yung may problema sa pera, kaya ikaw ay aalis na, o ikaw ay nagdadalawang isip na umalis na, o ikaw ay nasasaktan dahil sa mga desisyon na may kinalaman sa pera. Pwede din na ikaw ay parang hindi mo ma-achieve yung financial stability na yon dahil na may mga tao sa paligid mo na sadyang parang sinasabotahe. Pwede din naman na naghiwalay kayo dahil or nag-aaway kayo dahil merong gustong gastusin si partner mo at ikaw ay nag-standby doon sa prinsipyo mo na hindi dapat nilulustay ang pera sa mga ganyang bagay. Libra, meron kang hindi mapatawad na tao o kaya merong, yun nga, betrayal. Yung sinabi ko kanina, ito. Betrayal, pwede din yung child custody nga agawan sa pera. Di agawan sa bata, sa child custody, may meron kang pinoprotektahan. At pwede din kasi na kinuha na sa'yo yung lahat, tapos ito na lang yung bagay na natitira sa'yo. Kaya ako nasabi na pwedeng child custody kasi usually yung anak yung kunin mo na lahat, wag lang yung anak ko, yung ganun. You will do everything for your child, di ba? Any parent will do anything for their child. Actually, kung hindi wala kayong anak, pwede din naman yan na anything that you hold dear, anything you hold sacred, pwede kasing ari-arian yan. Pumasok sa utak ko virginity. Pwede din na virginity. Hindi kayo magkasundo kasi magkaiba kayo ng principles of values when it comes to consummation.
o pagtatalik ka nun. Uy, ito ang tingin ko hindi mo natatay. Another king is in your life. Another male figure is in your life. Pwedeng ito yung ex mo. Pwedeng ito yung current partner mo na hindi mo kasundo. Very charming, very maboka, very creative, passionate. Siguro magkasundo kayo sa creative side nyo, magkasundo kayo sa maraming bagay. Very passionate yan. Pero when it comes to yung parang real talk na pagdating sa samahan, sa pagsasama, hindi na siya, okay siyang tropa, pero kung lover na, hindi siya ganun ka-responsible siguro. Pwede nga yung tao na umiwan sa'yo at makakalaya ka na doon. Very charming yung tao na yan. Very charming at siguro marami may gusto, pero kung meron kayong pag-aawayan, ay may kinalaman sa pera. May energies ng possessiveness, obsession. Kung dati siguro si Scorpio ay madaling nabudol nitong taong to, ngayon medyo natauhan na ng konti, ng very very light si Scorpio. Natauhan ka na ng konti, siguro itong taong to tinatry kang i-win back. Merong isang tao na tinatry kang suyuin. Sinusubukan kang suyuin. Pero, kumbaga nagtanda ka na. Natuto ka na. Actually, hindi pa tayo sure doon kung nagtanda si Scorpio kasi parang may chance pa na ma-win back ka nitong taong to. Sobrang galing ng tao. Sobrang vibe kayo. Sobrang nagja-jive yung energies nyo when it comes to the soulful endeavors in life. Mga passion projects, ganyan, business, pwedeng ganon. Pero merong isang tao dyan, yun nga parang tatay mo yan. Pwede din kasing kaibigan, pero feeling ko somebody na rock mo yan in life. Na tinitingnan ka lang niya on the sidelines, pero yung totoo, parang ang dami niya ng comment sa mga wrong decisions mo in the past. And, pero gayon pa man, kaya ako nasabi na parang tatay, kasi alam mo yun, titingnan ka lang niya, papanoorin ka lang niya, pero deep down inside, ang dami niyang parang hindi dapat ganyan, pero hindi niya sinasabi sa'yo. Tapos pag nagkamali ka, bumalik ka sa kanya, tatanggapin ka niya ulit. Very patient siya. Pasensyoso, pwedeng metikuloso, pero tahimik at matipid sa salita. Pero deep inside, he or she cares about you. Oh, may aalis na. Yun na nga ang sinasabi ko kanina pa. Aalis, may pinoprotektahan, aalis na. Aalis ka na sa isang bagay na hindi na nagsiserve sa'yo, hindi na nakatutulong sa'yo. Pwedeng Capricorn nga yung karelasyon mo na aalisan mo. Pwede din naman na sitwasyon na talaga namang na-realize mo na hindi na hindi na nararapat para sa'yo. Hawak niya yung buwan o. Usually ang moon, it's a symbol of hope. Something is unclear. Hindi ka sure kung saan ka patutungo. Hindi ka sure kung ano mangyayari after. Pero may konting pag-asa. Umaasa ka na it will turn out better. Umaasa ka na yung tawag ng tadhana ay isang bagay na magdadala sa'yo ng bagong buhay. Walang-wala ka man, naiwan, o parang hindi ka na kumpleto dahil nga may iniwan kang isang bagay, may kailangan kang i-let go, pero hindi nawawala sa'yo yung pag-asa. May kirot, may sakit, pero sa pag-alis mong to, nananalig ka. Medyo may doubt nga sa sarili, nakikita ko dito, si Scorpio dinadoubt yung sarili. Parang nandun pa siya sa pain, naglilinger pa yung pain of the past, o pwede din na pain of the current situation. And looking towards the future siya. At ito na nga, maaaring this July, aalis ka na. Pwedeng mag-overseas lang din yan. Pwedeng hindi entirely break up eh. Pwedeng overseas lang din.
pero may kirot yun. Any kind of pag-alis, di ba? May kirot siya. So, pero nananalig ka, pwede din kasi na mag-overseas work ka, no? Pwede din kasi na ang dami mo nang nagastos na pera doon. Tapos parang, it's very poignant. Very, tama ba itong ginagawa ko? Yung ganun. Pero, sige, go lang natin yan. Tingnan mo, bravely go. Kung saan ka man patungo, bring that stick with you. Magdala ka ng patpat, pamalo sa mga mananakot sa iyo sa daan. So, kung ano man yung madilim man, ayan no, hindi naman madilim ang journey. Madilim man ang daan, syempre na wala useless kung sabihin ko, hindi nakakatulong pag sinabing huwag kang matakot. Pero yun talaga yung message nito, huwag kang matakot. Kung ikaw ay natatakot, magdala ka ng patpat, patpat, quote-unquote patpat. I mean, hindi ko sinasabi na dalin mo yung stable, yung rock mo sa buhay mo. Pero magdala ka ng something to remember that solid and rock or solid grounding in your life. Pwedeng picture to ng mga mahal mo para magpaalala sa'yo na sa pag-alis mo, dito ka nang galing o mapaalala sa'yo na tibayan mo ang iyong loob. So, kung ikaw ay ito naman, get untangled, ang mensahe nito ay, if you can't find joy in your life right now, just find solace or just find comfort. Hanapin mo lang kung ano yung okay na, pwede na sitwasyon. Hindi ka pinupwersa ni universe na maging maligaya at maging masaya ngayon. Take your time kung hindi mo mahanap yung garden, yung mayabong or abundance in your life right now at medyo nawawalan tayo ng pag-asa. Malapit na mag-dim ang ating light. Hanapin mo lang yung sakto lang na uh, feeling in your life right now. Okay lang yung sakto lang. Kasi time heals at everything will fall into the right place soon. So, subscribe lamang po, Scorpio. Iwan ko na yun doon. At sana maabutan ko kayo next time. Ako po si A at see you soon. Bye-bye.